Hello everyone, it's me again, Sir Glenn, and welcome back to my channel. For today's video, nakita nyo naman na sa title and sa thumbnail kung ano yung ipapakita ko sa inyo ngayon or kung ano yung content ng video na to. The reason bakit gusto ko i-share to guys, kilala nyo naman ako, basta yung mga memorable at saka special na nangyayari sa akin is talagang sinishare ko dito sa YouTube. Kasi yun yung mga bagay na gusto kong balikan soon na hindi ko akalaing magagawa ko or nagawa ko. So, kaya ginawa ko rin tong content na to or gusto ko siyang i-share dito sa YouTube para makita nyo din yung journey ko sa panibago na naman nating alaga. And yes guys, kung matagal na kayo nanonood ng vlogs ko and kung pina-follow nyo ako sa mga social media accounts ko, alam nyo na simula 2021, na-establish ko yung aking cattery, which is I am a cat lover. So matagal na akong nag-aalaga ng pusa, alam niyo yan guys. And yun, na-build ko nga yung cattery ko since 2021, marami na ako napa-adapt. And marami na rin tayo mga nagsilakihan na. I mean, yung mga kittens natin before, ngayon malalaki na and sila na yung ating mga queens and king ng ating cattery. So share ko lang pala guys, alam nyo, matagal na naming gusto na mag-adapt ng dog. Ever since like 2021, after pandemic yun. Or pandemic pa rin naman ng mga time na yun, pero pa-end na. 2021, talaga nagbabalak na kami na mag-adapt ng dog. Kasi, dream talaga rin namin yun na magkaroon ng dog. Hindi lang basta-basta dog, guys. Gusto kasi namin is yung small breed ng dog lang. Kasi ako personally, super takot ako sa aso. Takot akong makagat. Hindi pa ako nakagat ng aso and takot akong makagat ng aso. Kaya hindi rin ako sobrang dog lover. Pero mayroon ka isa-isang breed ng dog na gustong-gusto ko talaga, which is yung Shih Tzu. And, marami na ako nakikita mga Shih Tzu before, pero nung time kasi na yun, 2021, dun yata nag-start yung makakita ako ng liver or choco liver na mga dogs. Kaya dream kong magkaroon ng dog na choco liver na Shih Tzu. So, yun guys, yung brown kasi, di ba sobrang ganda kasi kakaiba siya, parang very rare that time. Pero ngayon marami na nagsilaba sa mga ganong breed. So, 2021, nagbalak na talaga kami, nakapag-inquire na ako sa mga iba't ibang breeder, nakapag-research na ako, ganito, ganyan. Pero suddenly, hindi siya natuloy. Kasi merong hindi inasahang pangyayari that time, and nung time din na yun is, pina-adapt ko din yung isa sa mga, ininvest kong cat. So, kaya hindi siya natuloy guys. And now, luckily, dahil medyo okay naman na, feel ko maaalagaan naman na natin. Kasi nga, I'm working from home now. So, may time na ako para sa dogs. Kasi yung mga cats guys, sa totoo lang, is may sarili silang life. Kaya mo, alagaan mo lang sila, pakainin mo sila, ganito, ganyan. Pero, yung mga dogs kasi, and ang maganda kasi sa mga cats, di ba, malilinis sila. Kaya na nila sa rin nila. So, yung mga dogs kasi guys, is sobrang affectionate nila. Like, gusto nila laging nalalapitan, laging nalalaro. So, for me, that time, feel ko hindi pa ako ready. But now, since I'm ready, we have decided to adopt a new member of Fantastic Fur Kids, which is si Hanabi. Okay, bakit ba Hanabi? Since 2021, sabi ko nga sa inyo, gusto ko na siyang i-adapt and gusto na namin mag-adapt ng dog and talaga napagplanuhan na namin Hanabi or Hanabidi kasi Hanabi yung ipapangalan namin sa aso namin kasi yun talaga yung napagplanuhan. And that time kasi kalakasan namin maglaro ng ML and favorite hero ko si Hanabi. So, si Hanabi guys is nabili namin siya sa pinsan ko which is a dog breeder sa Vizcaya. Matagal na siyang breeder and ako naman cat breeder. So maganda rin and maganda din na sa kanya ko kinuha yung si Hanabi kasi nga alam kong maalaga talaga si kuya sa mga aso. And talagang maganda yung bloodline or yung carrier ng parents nito. So talagang ang ganda-ganda niya. So ngayon ipapakita ko na siya sa inyo guys. So ito si Hanabi, choco liver siya guys. And run size lang siya. Ito siya, super cute. Here's Hanabi. Ayan si Hanabi. So obviously female siya guys. Kapapaligo ko lang sa kanya and syempre kakakain. So ayan, super sweet nito and makulit. Kahit girl siya. Ayan, ganyan lang siya kaliit guys. So magti 3 months na siya sa 20. Kaka 2 months niya lang nitong February 20. So run size kasi nga maliit. Hindi sila standard type na malalaking mga Shih Tzu na nakikita natin mga pinupunta sa park, ganyan. So ito is run size. So kaya gustong-gusto ko rin kasi ayoko yung masyado malaki. Sabi ko nga sa inyo, takot ako sa mga big dogs. So gusto ko lang talaga yung mga small breed. So perfect na perfect si Hanabi for
kung ano yung gusto kong maalaga ang aso. So yun nga. So since bata pa si Hanabi, talagang part naman lagi yan ng pag-a-adapt ng kahit anumang pets like pusa, aso man yan. Kailangan maging ready tayo and maging responsible tayo. So as part of our preparation sa pagpapalaki kay Hanabi, syempre kailangan natin ng mga bagay na makakatulong sa kanya at yung mga kailangan niya. So yun yung i-share ko rin sa inyo guys. So dito lang si Hanabi, super kulit. So first is, ang sinabing kailangan sa akin is kailangan meron tayong crate or cage, especially sa mga puppies. By the way, nag-join na rin pala ako sa mga iba't ibang Facebook groups para sa mga nagsishare ng tips sa online para kahit pa paano is na-educate tayo and nalalaman natin kung ano yung mga do's and don'ts and ano yung mga kailangan pa nila. So yun guys, first thing na nasabi sa akin kailangan is crate or cage. So ako wala akong cage. Meron akong cage na maliit lang pero yun super liit lang kasi niya. Ginagamit ko yun sa mga pusa ko every time na ipupunta ko sila sa vet or pinapaliguan ko. So since si Hanabi is bawal pa siya ma-expose outside kasi sobrang bata pa and hindi pa naman siya complete vaccine. So sa mga ganyang edad kasi lapitin sila sa mga virus, sa mga anumang sakit. So mahalaga na nasa loob lang muna sila ng bedroom or isang room kung maaari. And meron din siyang cage or crate. So dito ginagamit ko siya kapag nag-work na ako or kapag gabi na matutulog na ako. Pero minsan kasi pinapakawalan ko rin siya eh. Ginagamit ko siya para, especially kapag tinatrain ko siya ng potty train. Kasi ihi siya ng ihi and poop siya ng poop anywhere. Hindi pa siya potty train guys. So tinitrain ko pa lang siya. So napakahalaga nito for me. Kasi kapag nag-work ako ng graveyard shift, medyo hyper siya that time ng mga ganyang oras. Kaya mahalaga na kinukulong natin siya. And sinasanay ko na rin siya dito. Actually, nung unang punta niya, isang level lang talaga to guys. Sa mga pusa ko to eh. Nung hindi pa ako nakakapagpatayo ng outside catio, ito yung ginagamit ko. Pero ito yung small one lang na, basta buildable siya. Ginagamit ko siya kapag may mga nanganak akong pusa, ganyan. So, ayan, so since wala pa naman tayong nanganganak na pusa and hindi pa naman kailangan, pinagamit ko muna siya kay Hanabi. So syempre mahalaga na disinfect din natin or nilinisan bago natin ipagamit kay Hanabi. So ayan, wala tayong cage, meron tayong crate and kulungan siya. Isang level lang yan noon nung una, kaso nga lang, naakyat niya, ang galing niya umakyat. Promise, nagugulat ako nakakawala na lang siya. Kaya naisipan kong i-extend. So yan, medyo kulang tayo ng ganito, pero okay lang yun, hindi niya naman na siguro masisira yan ng sobra. Hindi niya na maakyat yan at her age for now. So second na kailangan guys is, of course, hindi mawawala to. Kailangan to. Yung ang kanyang dog food. Ito yung food. Balak ko din mag-change guys. So ito kasi nakasanayan na pinapakain sa kanila kay Kevin, ni Kuya. So ito top breed puppy. So ito siya guys, ito yung food nila. And balak ko mag-switch. Isi-switch ko. Siyempre, kailangan proper yung pag-switch natin. Like, unti-unti ko siyang hahaluan ng food na gusto kong ipatake sa kanya, which is yung Aussie puppy. So, alam niyo naman guys, ako, sa mga cats ko, super mapili din ako pagdating sa kanilang mga dry food, pagdating sa kanilang diet. Maganda kasi sa mga pusa ko yung Aussie at saka yung special cat. So, ewan ko lang sa dogs, pero dito kasi sa may dogs, nung nagsa-search ako is, ang nire-recommend na food na maganda sa mga dogs is Holistic, Vitality, at saka Aussie. So, feel ko magsiswitch ako ng Aussie kasi maganda sa Aussie, organic siya. Hindi ko siya pinapromote or hindi ako, pero yun talaga yung na-try ko ha guys. Maganda talaga yung Aussie pagdating sa mga cats. And based na din sa mga nababasa ko, sa mga experience sa mga ibang dog lover or dog breeder, maganda ang Aussie puppy. So, yun yung ipapakain ko sa kanya soon. So, next, aside from this pala, kailangan syempre meron talaga lagyan and meron din scoop. So, ito nabili ko lang siya sa TikTok. Mostly ng mga gamit ngayon ni Hanabi is nabili ko sa Lazada at saka sa TikTok. So, ito guys. So, since puppy pa lang siya, parang half pa lang nito. Basta kakaunti lang naman siya. Kaunti lang naman siya kumain. So, half pa lang naman ito. Pero malakas na rin. Kasi twice or thrice a day siya kumakain. So, ayan. Half lang nito. Tapos, ibababad ko lang sa tubig bago ko siya kanya
pakainin. So, yun din pala, gusto ko siyang paggatasin. Bibili sana ako ng mint na imimix ko dito pang tunaw sa dry food niya. Kaso nga lang, sabi ni Kuya, baka magtae or hindi kasi sila nasanay, so baka maging sensitive. So, yun nga din, naisip ko, since sa mga pusa ko din naman ganun, ayoko yung sobrang nag-iiba yung poop nila, yung consistency ng poop nila. So, okay din na mag-focus na lang tayo kung saan siya nasanay. Pero mas good sana, di ba, kung meron tayong milk, right? Super liit lang, di ba? Ang cute. Tignan niyo yung mukha niya. Ayan, ang face ni Hanabi. Ito, nabili ko to sa TikTok. Nung una, hindi niya talaga alam gamitin, pero ngayon medyo alam niya naman ang gamitin. Ang kaso, minsan tinatanggal ko to kasi ayaw niyang gamitin to. Nilalaro niya kasi. Alam niya nung una, nagtataka ko anong purpose nito. Kasi, ba't mayroong ganito? Para saan to? Yun pala, siguro laruan lang siya. Kasi minsan ginangat-ngat niya to. Lalo na sa mga ganitong edad, mahilig sila magkatngat. So, yun siguro yung purpose nun. Pero minsan, ang ginagawa ko, tinatanggal ko na nga siya para ganyan. Kasi dito na siya nag-PP and nagpupo. Pero may mga times pa din talagang hindi natin inaasahan at hindi natin makokontrol na sa floor sila umiihi and tumatae. Next natin guys is yung kanilang food bowl. Yung kanyang food bowl. So, ito is lalagyan to ng pagkain ni Hanabi. Ceramic to guys. Alam nyo, sobrang goods nito. Isa to sa mga pinakamagandang nabili ko last year. Kasi nag-super sale yung Daiso Japan. And usually yung price nito is, ayan, 488 pesos. Pero nag-super sale sila. Nabili ko lang siya ng 60 pesos. Dalawa to guys. Yung isa color blue. Sobrang ganda, di ba? Pink tas blue. Yung isa lalagyan ng tubig. Meron kasi laman na tubig so hindi ko siya may papakita sa inyo. Tapos ito yung lalagyan ng food. Medyo malaki siya. Pero kaya naman ng Hanabi. Tsaka dun ko naman sa ibang container ko nilulusaw yung dog food niya bago ko ipunta dito. So ayan, yung ceramic. Sobrang ganda ng ceramic guys. So sana mag-sale ulit si Daiso Japan. Nabili ko siya sa Robinson sa Daiso Japan para makabili ulit tayo ng mga ganito. So next is guys yung vitamins. So inas ko muna kung ano yung tinitake na vitamin ni Hanabi and sabi ni Kuya is yung LC-Vit. So, LC-Vit din naman, gamit na gamit ko na rin to sa mga pusa ko. Pero LC-Vit Plus yung ginagamit ko sa mga pusa ko. Yung formulated for cats lang talaga siya. Pero ito, pwede siya sa dog and cat. So, ito yung binili natin, yung LC-Vit. So, every day, ang pinapainom ko sa kanya is 3 ml. So, yun kasi yung sinabi ni Kuya. Ito, maglaro ka. Hinangat-kat niya. At tapos ginagamitan ko ng syringe pero wala yung pinakatusok niya guys. Gustong-gusto niya naman. Yun yung maganda sa aso no. Hindi mahirap magpainom ng mga vitamins. Sa pusa kasi medyo mahirap sa una. So yun, sa aso naman, okay, madali lang. So igaganyan mo lang. Gustong-gusto nila. So yun yung vitamins pa lang for now guys. Since 5 days pa lang naman si Hanabi sa akin. So magche-check pa ako ng mga recommendations or other good na mga kailangan or mga supplies ni Hanabi soon. So next, ito napakahalaga nito. 3 days ako nag-suffer sa mabahong amoy, sa mabahong kain, sa mabahong ihi, kakalinis mayat maya, minuto, every 30 minutes may ihi dito, maglilinis. Sobrang helpful nito. Itong pet deodorizer ng Pets Up. Super goods ng Pets Up guys. Alam niyo nakita ko sila sa TikTok. And ever since dyan ako bumibili ng mga supplies ng mga cats ko, pati ngayon, ng dog ko, na si Hanabi. So, ito yung deodorizer antibacterial pet spray. So, ngayon, ang ginagawa ko, once na nilabas ko siya dito, kapag hindi siya umihi dun sa may, sa kanyang pee pad, sa kanyang pee pad, ito yung ginagamit kong pang spray. Sobrang bango nito and maganda sa kanya, antibacterial pet spray na siya, and mabango siya. So, dalawa na yung binili ko para just in case. Pero super goods, ang laki pala niya, hindi ko in-expect. So, yan, dalawa. Yung pang potty train, ini-spray to dun sa may pee pad para maamoy nila, siguro makaka-help. Kasi medyo maasim yung amoy niya eh. So, siguro para maamoy nilang dun sila iihi. And of course, yung pee pad, sobrang importante nito guys. Lalo na kung naka-tiles kayo or ayun nyo na dudumihan or nababahuan. Kasi nag-i-stain minsan yung ihi nila, especially kapag gray or white yung tiles mo. Just like mine. So, ayun. Itong pee pad, ito medium size to. Actually, marami akong stock niyan. Ayun, sa likod. Merong medium, tas merong small. Yung small, dun sa may potty tray mismo. Tapos itong pee pad na medium size, dun sa may floor sa loob ko nilalagay. Since ngayon, hindi pa siya totally sanay sa pag-ihi dito.
Ayun, mahilig siya magngat-ngat. Ito pa lang yung meron siya, guys. Ito kabibili ko lang din sa TikTok to. Ayan, mahilig siya magnat-ngat. Kaya maganda mayroong mga ganitong toy. Kasi itong bone. Ayan, ilang days pa lang pero tignan nyo. Puro ngat-ngat na siya, guys. And then itong bola. Ayan din. Ngat-ngat-ngat-ngat na. Ganyan-ganyan na siya. So, mahalaga na meron tayong ganito. Para may mga times na hindi natin sila malaro. At least meron silang nalalaro and nakagat-kagat. Parang teeter na nila yan. Di ba kapag mga baby, mahilig magnat-ngat. So, next is cologne. Itong pet cologne. Ay, by the way guys, sa pinaliguan ko siya, wala pa akong pet shampoo ngayon or dog shampoo. Pero ang ginamit ko sa kanya is yung Saint Rose. Saint Rose, ewan ko kung ano yan, Saint Roche or Saint Rose na pang pusa naman. Ginamit ko na lang din sa kanya kasi hindi pa ako nakakabili ng pang dog. Pero so far, okay din naman yata yun. Feel ko, same lang din. Siguro formulated for cats lang din yung kwan kasi mabango naman din yung Saint Rose. Parehas pa rin naman yung pet shampoo. So, yun lang din yung ginamit ko sa kanya. And ito yung cologne. Matagal ko nang ginagamit ko guys. Ever since na nagtayo ako or nag-start ako sa catering ko. Ito yung ginagamit ko sa mga pusa ko. Itong puppy na pet cologne spray. Sobrang bango nito. Ito yung color bloom. May pink variant nito pero ito talaga. Alam nyo kapag nagre-rehome ako ng mga cats, ng mga kittens, tinatanong ng mga buyers na, ano pong pabango niya? Ba't ang bango niya po? Ganun. So, highly recommended to. Puppy na pet cologne. Affordable lang din naman siya. So, next one is ito. Brush. Mahalaga na binabrush natin yung kanilang buhok. Siyempre, na din ako, lalo na sa mga cats kasi mahaba yung mga long-haired yung mga cats ko, guys. Lahat sila mga Persian. So, mahalaga na meron tayong ganito. So, same with dogs. Para maiwasan din natin yung mga matted hair sa kanila. Kasi minsan doon nagbabahay yung mga parasites or yung mga mabahong amoy. So, yun pala guys, medyo mas mabaho lang yung aso kasi syempre yung pusa malinis sila sa katawan, sila mismo yung nag-groom sa sarili nila kahit once or twice a month mo lang sila palagawan, okay lang. Pero itong mga dogs, ang suggested is 1 to 2 weeks, 1 to 2 times a week dapat natin silang pinapaliguan since mabaho ang mga dogs. Meron akong ear wipes at saka itong eye wipes. So obviously nabili ko din sila sa Pets App. Pets App sa my TikTok. So, mahalaga, alam nyo guys, every morning mahalaga, sabi rin sa akin ni Kuya, na nililinis natin yung ganito ng aso. Kasi yun yung nagiging reason bakit yung mga ibang, kasi nga malalaki mata nila ng mga Shih Tzu, bakit nabubulag or nagkakaroon ng katarata dahil naiipon dun yung dumi. Kaya dapat every morning natin silang nililinisan or nililinisan yung mata nila. Kaya bumili na rin ako. Dati nung wala pa to, ang ginagamit ko is wipes. Yan. So, ito yung ginagamit ko guys, yung eye wipes at saka itong ear wipes. Kasi ear wipes, mahalaga to kasi mayroon mga dumi sa kanilang mga tenga, ear mites, na yun din nagkakos kung bakit sila nagkakaroon ng skin allergies at saka mabahong amoy. So, mahalaga na gumamit din tayo ng ear wipes at saka eye wipes. So, aside from sa mga essentials na pinakita ko guys, mga initial essentials pa lang yun na currently meron ako at ginagamit ko ngayon kay Hanabi, is ito yung mga ginagamit ko sa kanya. Ito, mini fan from TikTok, of course. Personal use ko to before. Pero ngayon, since I'm working from home now, hindi ko na siya madalas nagagamit. And minsan na lang kapag may mga laro or talaga mainit na yung panahon. Pero minsan kasi may mga times na umaalis ako, so pinapatay ko yung fan. Ito, personal fan na to ni Hanabi. Tinatapat ko lang dito sa floor. And gustong-gusto niyang tumapat dito. Ayan, lalo na pag gabi. Kasi feel ko mainit yung katawan ng mga Shih Tzu kasi makakapal din yung balahibo nila eh. So, ayan. Rechargeable siya guys. So, kung meron tayong fan, of course, meron tayong ilaw. So, ito yung ginagamit ko ngayon na ilaw sa kanya. Lalo na kapag gabi, sobrang ingay niya, gusto niya maliwanag. Pag matutulog na ako, ganyan, na madaling araw. Gusto niya maliwanag, ginagamit ko sa kanya ito. Pwede rin pala siya. Dapat ginamit ko pala siya dito. Ganda, di ba? Pag pinatay ko yung ilaw, ito lang, maganda. Saka yellow light siya, di ba? Maganda to sa mga baby. Look. Para mas makita niyo yung feature ng mukha niya. Can see her na bee. Look at her face. Yeah. So, yun lang guys. So, I hope you enjoyed this video. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo para soon meron akong check na video. Nakikita ko yung progress kung ano itsura ni Hanabi noon, ano na yung kalagayan niya ngayon, ganyan. So,
yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi sobrang helpful na mga ganitong YouTube videos kasi ako bago ako mag-adapt and after ko mag-adapt sa kanya, talagang mga YouTube videos, Facebook posts ng mga ibang breeders yung pinapanood ko at binabasa ko kasi sobrang helpful nun, malaking tulong yun. So I hope ito ring video na ginawa ko is maging helpful din siya sa inyo, especially kung new dog owner kayo kagaya ko, kung ano yung mga initial essentials na kailangan ng ating alaga. So yun lang. Thank you so much for watching and hope to see you on my next video. Bye!